Hi guys, si Ron TV. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung sino ba talaga ang mas matipid, mas low maintenance sa dalawang motor na ito. Para doon sa mga kababayan nating riders dyan na ang pinagkakahanapan ng buhay ay yung mga pagiging motorcycle riders. Okay guys, bago natin pag-usapan to, syempre, intro muna tayo. At yun nga guys, sa likodan ko ngayon, nandito ang ating Honda Beat. Yan, mapapansin nyo. At Honda Dio. Yan. Ngayon guys, pag-uusapan natin kung sino ba talaga sa kanila ang best sa katipiran at best sa maintenance. Unahin natin sa kanilang mga headlights. Unahin natin pag-usapan ang kanilang mga headlamp. Yan, kung mapapansin ninyo, pag tinitigan nyo sila ng harap-harapan, talagang may ibang kagandahan ng bawat isa sa kanila kung mapapansin ninyo. Diba? Yan, may iba silang mga datingan. Unahin natin pag-usapan ang ating Honda Beat, kung mapapansin niyo. Yan, napakaganda ng kanyang itsura, kanyang muka. Talagang wala ka nang masasabi pa. Talagang solidong-solido pagdating kay Honda Beat. Kung mapapansin niyo dito, siya lang napansin ko, naka-valve type siya, which is mas matakaw kumain ng kuryente kumpara sa ating ikukumpara sa kanya na si Honda Dio. Yan, kung mapapansin niyo, si Honda Dio, iba rin yung karisma eh. Iba yung lapad, iba yung taba niya. Talagang may dating din talaga. May ganda talaga siya na tinatago. Kung mapapansin nyo sa bandang ilalim, yan, punta natin, naka-LED bulb na yan, LED lights. Mapapansin nyo, mas tipid sa kuryente ang LED lights. Kayo nang bahalang musga. Isunod naman natin guys, ay ang isa sa pinakamahalaga na ginagamit ng ating mga ka-riders dyan. Unang-una dun sa mga JNT riders natin dyan, dun sa may mga hawak na mga daladalang kargamento. Isa ito sa mga tinitingnan nila, ang leg space o leg room kung tawagin. Unahin natin ang ating Honda Dio sa programang ito. Yan, kung mapapansin niyo, ang Honda Dio ay napakalaki talaga ng kanyang legroom kung sa legroom lang ang usapan. Mapapansin niyo naman sa video, di ba? Maluwag na maluwag. Pwede niyo lagyan ng mga extra luggage, extra parcel, box ng parcel, etc. etc. Kung ano man ang naisin yung ilagay diyan. Dumako tayo sa kanyang kaibigan. Yan, kung mapapansin niyo, si Honda Beat, talagang i-deny man natin, medyo makitid talaga siya. Makitid yung kanyang leg space. Pero, syempre, iba tayong mga Pilipino, kaya natin gawa ng paraan yan. Basta paraan lang, Pilipino ang panalo dyan. Pero, kayo pa rin ang bahalang mag-decide kung sino sa dalawa ang inyong pipiliin. Okay, pag-usapan naman natin ang kanilang mga front panel. Hindi na to dapat pag-usapan kasi hindi naman to patukoy sa kanilang katipiran o low maintenance eh. Pero, pag-usapan na rin natin. Mapapansin nyo, ang Honda Dio, analog display ang kanyang speedometer. Yan, kung mapansin nyo. Analog display din ang kanyang tachometer at analog display din ang kanyang fuel gauge. Yan. Sa mga gilid niyan, mapapansin niyo, merong mga indicator dyan ng switch kung gumagana ba yung ating turning light o yung ating mga high beam. Yan, para alam na alam natin. Yan, kumpletong-kumpleto yan. At ayun, dumako naman tayo sa kanyang kabrand na si Honda Beat. Yan, kung mapapansin niyo, medyo mas mayabang si Honda Beat. Analog display ang kanyang speedometer, pero meron siyang maliit na digital dito. Digital gauge ng gasolina at yung tachometer. May indicator din siya sa mga gilid niya na nagpapahiwatig sa atin kung tayo ba naka-high beam o kung ano pa man. Medyo maliit lang yung size ng kanyang panel. O, di ba? Dito sa sumunod guys, mas lalamang dito ang Honda Beat. Kung mapapansin niyo, medyo maliit ang kanyang U-box. Yan. Pero, meron siyang mga sides dito na nilamangan niya si Honda Dio when it comes sa katipiran. Okay? Unahin nating talakayin ang kanyang gasolinahan. Ang fuel tank capacity ng motor na ito ay 4 liters. 4 liters only guys. Ang fuel tank capacity niya. Ang kanyang fuel consumption ay 63.7 km per liters. Medyo mahaba ang takbuhin nun. At ito ay may horsepower na 8.89 horsepower. O di ka guys? Makikita nyo naman ang kanyang kasama, ang Honda Dio. Kung mapapansin nyo naman ang ating Honda Dio, medyo nalugi ang Honda Dio dito. Malaki lang ang kanyang U-box. Malaki din ang kanyang fuel tank capacity na may sukat na 5.3 liters. Pero dito siya nayanig. Dito siya nayanig ng Honda Beat. Siya ay may fuel consumption na 58.3 kilometers per liters versus sa Honda Beat na 63.7 kilometers per liters. Panalo dito sa katipiran ng ating Honda Beat na parehas naman silang 110cc. Ang Honda Dio ay may horsepower na 7.76 horsepower. Mas malakas pati ang ating Honda Beat. Kaya magdesisyon kung sino ang pipiliin ninyo. At dumako naman tayo sa presyo ng mga motor na ito. Dito medyo may
nanalo dito talaga. Ito si Honda Dio natin. Kung mapansin nyo, 62,400 cash price. Down payment 6,240. 2 years 3,942 at ang kanyang 3 years ay 3,246. Kung mapansin nyo, mas mura ang ating Honda Dio ikumpara natin sa kanyang katapat na si Honda Beat. Yan. Di pa tayo kay Honda Beat. Kung mapansin nyo, si Honda Beat yan, napakaganda at napakakisig. Meron siyang cash price na 73,900. Ang down niya 7,390, mas mataas kay Honda Dio. Ang 2 years niya naman ay 4,653 at ang kanyang 3 years ay 3,817. Yan guys, mas mura si Honda Dio kumpara kay Honda Beat, pero mas matipid sa konsumo ng gasolina si Honda Beat versus Honda Dio. Kayo na ang bahalang mamili. At okay, natapos na tayo sa presyo nila. Dumako naman tayo sa montage para makita nyo ng kanya-kanyang video ang bawat unit. Okay, montage, pasok! Guys, tapos na naman ang ating bagong kabanata. So, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa bidyong to, hindi yung puro kalokohan lang. Sana napag-aralan ninyo kung sino bang pipiliin nyo between si Honda Dio or si Honda Beat. Pero kayo pa rin na magdidesisyon sa kanya-kanya yung mga buhay. Nandito lang ako para guluhin ang pagdidesisyon nyo. Okay guys, hanggang sa muli. Cheers!